Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Lalo pang lumakas sa halos super typhoon category ang Bagyo Marce habang inaasahang maglalandfall sa Santa Ana, Cagayan. Ayon sa Pag-asa, ang bagyo ay may lakas ng hangin na aabot sa 185 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Dahil dito, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 4 sa northern portion ng Cagayan, Babuyan Islands, northern portion ng Apayao at northern portion ng Ilocos Norte. Signal number 3 naman sa Batanes, nalalabing bahagi ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, northern portion ng Abra at Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa northern at central portion ng Isabela, nalalabing bahagi ng Abra, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, Benguet at La Union at iba pang bahagi ng Ilocos Sur. Habang signal number 1 sa nalalabing bahagi ng La Union, Ifugao at Isabela, ganun din sa Pangasinan, Quirino, Nueva Vizcaya, northern at central portion ng Aurora, Nueva Ecija at Zambales. Pinag-iingat ang mga nasa nabanggit na lugar mula sa banta ng landslide at flash floods. Isinasulong ni Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III ang otomatikong pagbabalik bayad o refund ng mga kanselado o delayed na flight. Para magawa ito, hinikayat ng senador ang Department of Transportation na gumawa ng polisiya kagaya sa Estados Unidos kung saan otomatiko itong ginagawa ng mga airline. Dapat ariyang napapanagot ang mga kumpanya sa mga delay sa flight at kahit ang delay sa pagdating ng bagahe ng mga pasahero. Sa pamamagitan aniya nito, mahihikayat ang mga airlines na pagbutihin ang kanilang serbisyo. Samantala, alamin natin ang ibang balita mula kay Jay Lagang ng PTV Davao. Mayong adlaw, dakpa na mag-live-in partner ato sa bypass operation sa mga personahe sa Ecoland Police Station. Adlaw nga Martes, Nobyembre 5 ning tuiga sa usa ka boarding house sa Barangay Matina, Aplaya, Davao City. Gila mga dinakpan nga sila alias Mig, 50 anyos nga renter sa mong boarding house ug alias Carmelita, 39 anyos. Dakpan ang duha nga namaligyaw illegal nga droga. Nakuagikan kanila ang 5 ka mga pakete sa gituhang shabu, kwarta ug cellphone. Gibanabada mo balor sa kapin 52,000 pesos ang kantidad sa nakumpiskang shabu. Kasong paglapas sa Republic Act No. 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ilang atubangon. Target karon sa Commission on Elections kung COMELEC Davao Region nga magpatuman og massive demonstration sa paggamit sa bagong automated counting machine kung ECM isip pagpangandam sa 2025 midterm elections. Sumala sa Assistant Regional Director sa COMELEC 11 nga si Attorney Gay Innumerables nga karong bulan sa Nobyembre ning tuiga, mupailawom sila sa pagbansay kauban ang election officers, supervisors ug uban pa bahin sa paggamit sa ACM. Human sa ilang pagbansay, sila na ang mangunay sa massive demonstration sa nagkalain-laing lugar sa nasod. Sumala sa COMELEC nga lahi na ang machine nga gamiton sa eleksyon sunod tuig. Kung itandi sa machine nga gigamit sa nakalabay nga eleksyon, busa maningkamot sila sa nga mapasabot ang sa mga botante ang proseso sa pagboto diin gawas sa mga eskwelahan ug mga malls. Target sab nilang himuon ang demo sa paggamit sa ACM sa mga barangay. Even in the farthest barangays, dadalhin natin ang machine just to demonstrate kung paano gagamitin ang bagong makina. Huwag mo kato ang mga nagunang balita din sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong hapon. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.